Maikakaila ang pangamba ng mga taga-KOJC sa posibleng pag-ataking muli ng mga armadong kapulisan sa mga religious compound nito. Kaya naman, kaisa rin ang ilan sa mga host ng SMNI sa isang panawagan. Alamin ang buong detalye ng balita ni Carlo de la Peña. Halos 2 buwan nang nakalilipas matapos ang hindi inaasahang pag-atake ng puwersa ng armadong kapulisan sa mga Kingdom of Jesus Christ religious compound sa Davao City, maging sa Kitbog, Malungon, Sarangani Province, ay hindi pa rin maikakaila sa mga missionary worker ang takot at pangamba na baka maulit-ulit ang June 10 attack. Kaya sa pinakabagong KOJC press conference araw ng Huwebes, bukod sa pagtalakay sa ginawang pag-freeze ng Court of Appeals sa mga asset ng Kingdom of Jesus Christ at maging sa SMNI at Children's Joy Foundation Incorporated sa loob ng 20 araw, maging ang posibilidad ng panibagong pag-atake ng mga armadong kapulisan, nananawagan na ang mga host ng SMNI program na Banateros sa iba pang ahensya ng pamahalaan na maaaring makatulong para depensahan at mabigyang proteksyon ang mga missionary worker ng KOJC. Kaya manawagan po tayo sa mga kababayan nating mga kasundaluhan. Kung gusto nyo po na talagang mapagsilbi pa sa ating bayan at maiwasan ang isang madugong masaker, tulungan nyo na po ang KOJC. Mga mapapayapang tao ho itong mga ito, pero hindi nila i-give up ang kanilang bahay. Bahay po nila ito. Tama. Tsaka bukod dun sa AFP, wala na bang mga nasa posisyon ngayon na matataas ng mga politiko na may concern sa nangyayari ngayon? Kasi parang napakatahimik na eh. Wala ba yung nasa taas? Kailan kagagalaw? Yung mga inaasahan nating mga politiko dyan. Kasi po nakakatakot yung second wave na pagsugod. And meron tayong mga nakakausap na talagang hindi daw nila ibibigay ang KOJC. Nilinaw ni Boss Dada, isa rin sa mga host na nasabing programa, na hindi na nais ng mga taga-KOJC na makaranas muli ng pag-atake mula sa mga armadong otoridad. Laruhin po natin yung sinabi ni Coach Oli kanina na hindi na po papayag yung mga taga-KOJC na mangyari ulit yung June 10. Ibig sabihin, nag-abide naman sila sa lahat ng mga gusto ng pamahalaan, pati ng mga kapulisan. Ilang beses, 20 times na nag-operate ang NBI, walang naging problema. Pumayag din sila doon na makapasok ang PNP noong June 10. Dito sa compound, wala silang nakita. Ngayon, pinipilit pa rin nila na nandito si Pastor Kibuloy sa loob para ma-justify yung mga checkpoints na nandiyan dyan, yung mga nakapalibot na police, yung mga naka-full battle gear ng mga kapulisan at yung mga walang mga nameplates. Ngayon, wala pong armas ang mga taga-KOJC. Wala po silang armas na pwedeng makasakit sa tao. Klaruhin po natin yun kasi isinoli na po nila lahat. Hindi na po sila papayag na lapastanganin nyo ulit yung kanilang karapatan. Lalaban po sila sa inyo. Ang gamit po nila is yung faith nila at saka yung pagmamahal nila dito sa kanilang blood, sweat, and tears na ipinundar sa kanilang mga ari-arian. Nananawagan din si Coach Oli sa social media na kung maaari, siguro dagdagan ko lang for the last time kasi nanawagan na rin tayo sa AFP. Siguro manawagan na rin tayo sa social media. Kasi paglusob dito at mangyayari po yan, ila-live po, nakahanda po ang taga-KOJC. Ila-live nila yan. Posibleng ibablock yan at hawak naman ng itong mga pulis kung anumang gamit. No, pag live, kung merong sa inyo, sa mga ating nasa social media, mga kaibigan, i-live nyo rin. Ikalat nyo, tawagan nyo yung mga pulis, tawagan nyo yung mga abogado, itawagan nyo yung mga AFP, mga kakilala ninyo. Tulungan po natin ang KOJC. Batay sa impormasyong natatanggap ng KOJC, muling lulusubin ng kapulisan ng mga religious compound ng KOJC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.